Yung sa red na bag. Yung ano, kaya nang sasakyan? Ito pa na. Nagkaramala ko kung Magandang hali po sa bawat sa atin. Sa paglalagay po natin para sa kanyang huling hantungan, tawagan po natin yung miyembro ng pamilya upang magbigay po ng kaunting pananalita at pasasalamat. Tawagan po natin si Ate Dana. Magandang umaga sa inyo lahat. Una sa lahat, ang mahal na Panginoon, nasa sa inyo lahat. Maraming salamat. pasalamat po kami sa aming buong pamilya. Mga nakaintindi sa unawa ko. Alam ko po na maraming yung mga katoliko na sa pag-ganitong sitwasyon. Hindi po namin nagawa na. Ano po makinawaan niyo po. Maraming salamat po.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang siya nagbibigay ng kalakasan sa pamilya namin at sa ating pong lahat. Salamat sa kanyang pabor. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang, sa aking ama na alam po natin na lahat po tayo ay dadating po sa ganitong sitwasyon. Pero sabi nga po sa Bible, kung tayo po ay makakabasa sa Biblia, hanggat na dito pa po tayo sa lupa ay malaman natin kung saan po tayo patutungo, kasi dalawa lang po ang ating pupuntahan, impyerno lang po at langit. Kaya yung buhay po natin dito sa lupa ay inaan po sa atin ng Panginoon. Yung alam ko po na tayo po ay iba't iba ang ating reliyon, pero talaga pong hindi po reliyon ang makakapagligtas sa atin. At ang Panginoong Hesus lang po ang makakapagligtas sa atin. Kailangan po natin ng relasyon. Pangatlo po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng naandito na nakiramay sa aming pamilya. Tumulong po. Kahit po sa financial po, maraming pong salamat. Ang Panginoon po ang magbalik ng lahat ng pagpapala. Pagpalain po tayo lahat sa umaga po ito. Salamat po. Yun po yun. Represent ko na lang yung mami mo. Wala po, salamat po sa Diyos. Sa buhay na binigay niya ng Diyos sa lolo ko. Salamat po sa mga taong naging parte po ng buhay ng lolo ko. Salamat po dahil sa mga tulong niyo po sa pamilya po namin. Pangalawa po, salamat din po dahil lahat man po tayo po ay may mga kanya-kanya pong buhay, may kanya-kanya po tayo pinaniniwalaan. Pero salamat po sa Diyos dahil alam ko po ng bawat isa po sa inyo, bibigyan niyo ng pagkakataon na mas makilala ang ating Diyos, Jesus. At salamat po dahil lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon niya mabuhay sa mundo, magkakilala, magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. At salamat din po dahil sa bagay na ito po, nakakapagpasalamat din po kami sa inyo sa lahat ng tulong at mga bagay na nagawa niyo sa pamilya po namin. Maraming salamat po sa inyo po. Salahin po kayo. Yamang inibig ng ating makapangyarihang Diyos na alisin sa sanlibutan ito ang kaluluwa ng ating kapatid na atin itong ilalagak sa kanyang katawan, sa lupa at alabok sa alabok, abo sa abo, ang naghihintay ng muling pagkabuhay ng mga patay at ang buhay na darating sa sanlibutan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagparito na puspos ng kalwalatian at kapangyarihan. Ang lupa at ang dagat ang magbibigay ng kanilang mga patay at ang mga katawang may kamatayan na nahimlay sa kanya ay magbabangon at magwawangis ang kanyang maluwalhating katawan, alinsunod sa gawang makapangyarihan sa paningin ng ating Diyos. Subalit, ang kamatayan ay isang pagkipagtipan at pagkipagtagpo sa Diyos. Ito ay pagbibigay sulit ng ating ginawa sa ibabaw ng lupa, maliit man o malaki, hayag man o lihim, sinasadya man o hindi. Sa pagkamatay ng tao, siya ay mag-uulat sa Diyos upang tumanggap ng gantimpala o hatol o kaparusahan sa lahat ng kanyang mga nagawa. Kaya nga po, mga kapatid, para sa mga tunay na anak ng Diyos, ang ganitong kalagayan ay hindi po katapusan, kundi pasimula po ng bagong buhay sa piling ng ating Diyos na banal. Hindi po ito pag-alis, kundi pag-uwi po sa tunay na tahanan sa langit. Hindi po pagkalugi, pagkatpakinabang sa buhay na walang hanggan. Hindi po pagkabigo, kundi pagkatagumpay laban sa sanlibutan. Mga minamahal, pakinggan po natin ang hiwagang ito. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa pamamagitan ng na masupin niya ang kanyang sarili at sa lahat ng mga bagay. Pagpalain nawa po tayo ng ating Panginoong Jesus at mangyari pong tinatawagan po ang immediate family at kami po ay mananalangin para sa inyo. Kahit po lahat, dito po yung mga pamilya ni Mamay,
tayo po ay dumulog sa isang panalangin bago po siya ibaba sa kanyang huling hantungan. Sige po, tayo po naririto, magpupul po tayo ng panalangin. Ang panalangin po, ano po yung laman ng ating puso na pwede po nating ibigay sa pamilyang ito. Tayo po lahat ay yumukot at manalangin at hayaan po natin na patuloy na maging kabahagi po tayo para po sa paglalagak ng maging hantungan ng ating kapatid na ito. Pagpalang Diyos sa aming Ama na nasa langit, salamat po Panginoon sa kabila ng ganitong mga sitwasyon. Ipapaunawa mo po Panginoon sa pamilyang ito, sa sambahayang ito, ang maganda at mabuting kalooban at plano at layunin mo pa rin sa kanilang mga buhay. Bikisin mo po sila Panginoon ng pag-ibig, yakapin po sila ng iyong bisig at sa pangalan ni Jesus aming idinudulog, iunat mo po ang iyong pagpapala sa kanilang buhay, pananampalataya, pagkaunawa at paglalim sa banal mong salita, O Lord God. Kaaliwan ang ibigay mo po sa kanila, tibay tatag ng loob upang harapin, Panginoon, ang araw ng bukas. Kaya naniniwala kami, Panginoon, kaya naming harapin ang araw ng bukas sapagkat ikaw po ang may hawak nito. Sa oras na ito, muli isinusulit namin, itinatalaga siya sa iyong dakilang pangalan. Nawa po, maranasan niya po ang iyong pag-ibig at ang iyong pagpapala. Tulungan mo po, Panginoon, na sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kapigatan, aaliwin mo po sila ng iyong Santong Espiritu at maging sa kanilang pangangailangan materially, financially at spiritually. Ikaw po Panginoon ang tutugon at patuloy na magpapala. Ngayon po sa buhay, totoo, tunay at makapangyarihang Diyos, ibinibigay ko po Panginoon, selyuhan mo ng iyong kapangyarihan ang pamilyang ito, ang kanyang asawa Panginoon, ang kanyang mga anak, manugang, mga apo, mga kapatid at buong pamilya, Panginoon. Nawa po, maranasan po nila ang iyong biyaya. Tulungan mo po, Panginoon, na ang basbas, ang pag-iingat, ang bendisyon ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay tanggapin po ng bawat pamilyang ito. Salamat po, even po sa bawat isa na naririto. Nawa po, Panginoon, ay sa mga salita mo na naririnig ay maging hamon upang patuloy naming unawain ang iyong salita, kilalanin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, muli pinagkakatiwala namin sila sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi po ng Amen. Para po sa huling sulyap, Pastor Johnny daw po. Ayan. Pastor daw po. Ano ba po sa mga? Ayun.